Sir, good morning. Uh, si Marlon Micaral sa BilihanIsland.com. Good morning, Marlon. Jams. Congrats pala, sir. Thank you, salamat. And thanks for the gayon na maka-interview sa imo ha. Ano sir, comment on your victory. O sa'yo mo makomento sa imong kadaugan, sir? Well, syempre, masayang-masaya. Sapagkat una sa lahat na naipakita natin sa mga Biliranon na hindi siguro basta-basta madadala ang ating mga kababayan pagdating sa eleksyon, lalo na kung pera ang gagamitin. Sapagkat klaro po sa eleksyong nangyari sa atin na talagang bumaha ang pera ng aming mga kalaban para matalo ang aming pamilya. Pero nakita naman po na kahit ganun po ang ginawa nila, nanaig pa rin ang damdamin at puso ng mga Biliranon sa pagtulong sa aming pamilya. They cannot deny na talagang gumamit sila ng malaking halaga para sila'y manalo. Kaya yun po, dahil sa pagmamahal na rin siguro ng mga Biliranon sa kay Jerry Boy, kay Doktor, talagang binigyan pa rin kami ng buong kumpiyansa ng ating mga kababayan para manalo. At yun nga po ang lumabas. What are your plans for the province during your term, sir? Siyempre, titignan natin muna yung mga programa na nakita natin naging effective na ginawa ng aking kapatid na si Dr. Roger Espina. Iisa-isahin natin yan. Hindi man siguro naging perfect lahat yung mga programang yan, pero pipili tayo ng mga programang alam kong nakinabang ang ating mga kababayan. And then of course, dahil marami naman tayong mga kaibigan sa Manila, so siguro kailangan gumawa tayo ng paraan para magkaroon ng koneksyon sa Manila, sa mga national agencies, sa iba't ibang national agencies para makakuha tayo ng mga additional help para sa ating probinsya, sapagkat alam naman po ng lahat, napakaliit ng ira ng ating probinsya. So kung doon lang tayo magre-rely, sa tingin ko hindi natin maibibigay ang buong serbisyo para sa ating probinsya. Pero syempre, gaya na sinabi ko kanina, titingnan natin yung mga programa na ginawa ni Doktor na nakita natin nakatulong, at syempre ipagpapatuloy natin yan. Ano sir, may nag-rally, di ba? After sa election, then yung pag-proclaim nyo. And then, would you agree to a manual recount on the votes for congressman and governor? Hindi na siguro kasi alam mo, sa totoo lang lalong magiging magulo lang kung gagawin natin yan. Sapagkat klaro naman po na nanalo kami ni Dr. Roger Espina, na-proclaim kami ng COMELEC. So kung sakaling meron silang mga pagdududa kung ano man, idaan na lang sa prosesong nararapat. Hindi yung ganyang ginagamit yung mga kababayan natin, napapagod, nagugutom, naiinitan, sa maling pagkukumbinse o pagbe-brainwash. Sino ba naman maniniwala kung meron kang eksaktong pag-iisip na dinaya sila? Nakututunan sila ang may kapasidad dahil sila ang mas maraming pera. Di ba? Kami naghihintay na lang kami ng resulta dahil alam namin hindi namin kaya ang salapin itong aming mga kalaban. Kaya so be it sa amin kung talagang matatalo kami dahil sa perang binuhos nila. Pero nangyari na mas ginusto kami ng tao kahit marami silang pera at kinain lang ang pera nila. Yun ang klaro nakita ngayon sa Biliran, na hindi ito eleksyon ng proyekto o ng pera, kundi ito ay eleksyon ng damdamin at pag-uugali ng kandidato. Yun ang pinagbasihan. Sabi nga ng mga tao Jerry Boy, kung way kwarta itong eleksyon, malamang mas lubong itong mga kalaban nyo hanggang liig, baka lampas tao pa. Dahil talaga namang, kung hindi dahil sa salapi nila, baka hindi sila nakadikit sa amin. Yun ang naman ang dahilan kung bakit nakadikit sila sa boto sa amin. At pangalawa, doon po sa mga nagrarally, alam ko po human emotions yan talaga hindi natin maalis yan. Pero sana, wag po kayo magpadala doon sa mga politikong nilalaso ng isip niya na may dayaan, yung ganyan. Sa tingin ko to, face saving lang to sa mga kalaban namin na natalo sila by a slim margin at malaki ang kanilang ginastos.
So para hindi nila matanggap na sa sobrang dami ng perang binuhos nila, matatalo pa sila. Kaya ganon, hindi nila matanggap at masyadong masakit para sa kanila. Yun lang. And then, sir, how would you manage the huge debts of the province with the banks? Well, I'm sure, bago naman umutang ang probinsya, yung mga nakaraang taon, alam na rin ng mga taong namumuno dyan kung paano babayaran, no? Siguro, I have to face the music na kung ano yung dadatnan ko dyan na pondo para sa ating probinsya, doon na lang tayo magsisimula. Pero okay na rin kasi I'm sure yung mga niloan na yun nakinabang din naman ng taong bayan doon. Hospital natin, maganda na. Meron tayong mga programang pinatutupad ni Doktor na galing sa mga loan na nakikita naman ng taong maayos. So hindi ko na iisipin yun. Kumbaga, kung ano yung nandyan, yun ang gagamitin natin para sa pang-salvation. Hindi na tayo mag-iisip na naku, nagamit sa loan, hindi na tamang isipin yun. Sapagkat napunta naman yun sa ating mga kababayan. At kung ano yung magagamit natin dyan, yun na lang, doon na lang tayo iikot. Yung message niyo po kami, Congressman. Kanino? Congressman Chong. Wala naman. Siguro, masasabi ko lang na nag-decide ng mga tao at pinakita nila kung sino ang gusto nila sa pamamagitan ng maayos na eleksyon. So, kung ano mang mga pagdududa nila o pag-aakusa nila na may dayaan o kung ano, alam naman nilang hindi totoo yan. Hindi lang niya matanggap na sa laki ng ginastos niya, natalo pa rin siya, pati ang kanyang ama. So tanggapin na lang niya ng malinis para hindi na madamay ang mga kababayan natin na naiinita, nagugutom, napapagod, sa maling paniniwala na kesyo may dayaan. Kung kailan nagkaroon ng automation, tsaka ngayon nagkadayaan. So parang hindi naman tama. Pero kagaya na sinabi ko kanina, kaya siguro talagang masakit para kay Glenn na natalo dahil sa laki ng ginastos niya, natalo pa rin siya. Kaya uulitin ko lang, ito pong eleksyon na to, hindi to eleksyon ng proyekto, ng pera, kung hindi eleksyon ng pag-uugali at pamatasan ng isang kandidato. Yun ang pinagbasihan. Siguro, sabi nga nila, yun na rin siguro nagpatalo sa kanya, yung pag-uugali. Sinasabi niya sa mga rally nila minsan na gugma at salapi, yun ang magbubuo ng magpapanalo sa isang kandidato. Totoo, kailangan ng salapi. Pero mas nagpanalo yung gugma. So kung yun ang pagbabasihan, pwede natin sabihin, mas may gugma pa rin sa mga espina sa nakitang resulta ng mga eleksyon. Kagaya niyan, nakita natin, nung nanalo siya, lahat ng inakusan nila sa amin, sila rin ang gumawa. Kinukuha na nila yung mga picture, yung mga sasakyan ko sa Maynila. Matagal ako na sa posisyon, naging mayor ako, nag-congressman ako. Well off naman kami nung nandyan miski wala kami sa politika, pero ginamit nilang issue yun. Ngayon, wala pang ilang taon, tinalo pang senador sa dami ng mga sasakyan na pare-parehas, di ba? So, ang masasabi ko lang, yun na rin siguro naging deciding factor sa isip ng tao. Kung ano yung inaatake nila sa amin sa una, sila rin ang gumawa ngayon, mas doble pa. So, yun siguro naging deciding factor kung bakit ganito ang naging resulta ng eleksyon. So, siguro, masasabi ko lang sa kanya, based from this experience, na binigyan siya ng pagkakataon na maupo, hindi niya siguro na iayos ang kanyang pagserbisyo, lalo na parte sa pag-uugali, dahil klaro naman po na talagang iba, no? Hindi lang siguro ako, kundi maraming makakapagsabing sa ugali, nagka-diferensya ang mga kandidato natin. Kung sino yung mas totoo, mas malalapitan, mas may puso para tumulong, hindi yung palaaway, hindi yung maingay, hindi yung akala mo lahat alam, di ba? So sa tingin ko nagising na ang mga tao sa kung sino talaga ang dapat na mamuno sa ating probinsya. So yun lang. Din sa mga supporters ni Glenn, tapos na po ang eleksyon, naproklama na kami, huwag po sana tayong magpadala sa mga panlalason sa isip nyo na kesyo ganito, ganyan, ganyan. Sa tingin ko, kahit hindi ka naman siguro nakapag-aral o kung ano man ang level mo natapos sa isang edukasyon, alam mo na pag nagdeklara ang COMELEC,